sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intensyon. Para sa nag-alay ng misang ito bilang pasasalamat na sina Brusa Family, Antonio Castañeda, Jerry Chanco, Dr. Rita Grace Avero, Virginia Aguilera, Jobel Contreras. Para sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan, Vicky Mendiola. Para sa natatanging kahilingan ni Nabong, Gina Morales Reyes, Pablo Virgilio S. Cardinal David, Esther Javier. Para sa may sakit, lalo-lalo na sina Rowena Ramos, Raymond Damiles. Para sa kaluluwa nila, Holy Father Pope Francis, Lorenzo U. Dumlao, Pilar Rodriguez Lucas, Efren Castañeda, Leonardo R. Abeleda, Elena P. Garde de Vega, Nicholson S. Abeleda, Angel Sihuko Sr., Lydia Galang Sihuko, Alberto Villanueva Cruz, Angelina Bago Jose Cruz, Basilia Bago Jose Quizon, Alfredo Quizon, Belia Quirol, Lourdes Yupanco Sare, Denisa Barbon Makiling, Benjamin Galauran, Nina Gasa Robles, Alicia Villanueva Cruz, Ernesto Maliari, Concepcion Emmanuel Malaito Jr., Edgardo and Lydia Angeles, Victorina A. Angeles, David A. Laucap, at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Ikinagagalak po namin na makasama kayo sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Tayo ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng Adbyento at ika-6 na araw ng simbang gabi. Mga pagsuko ng ating pangarap sa Diyos.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-6 na araw ng simbang gabi at ating pagninilayan ang pananampalatayang katulad ni San Jose. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawa nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilob mo ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkala mo kaming sumasampalatayang siya ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akaz, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng kinaroroonan ng mga yumao o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akaz, "Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Immanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigan ay ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Diyos na Panginoon, pagpapalain siya, ililigtas siya, pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nangariyan sa Roma, na tinawag upang maging mga banal, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noon pang-una sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagiging tao, siya ipinanganak mula sa lipi ni David at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa, ang kanyang
muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Heso Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo tayo. Maglilihi ang dalaga, lalaking isisilang niya'y Emmanuel na poong sinta. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapakanak kay Heso Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit, bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niya mapaya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo tayo. Mga minamahal na bayan ng Diyos, isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Kalutol po palagi ng aking panimula sa aking humilya. Nais ko po munang pakitapik po ninyo ang inyong mga katabi sa umagang ito. Tanungin niyo po siya, sabihin niyo po sa kanya, kaya mo pa ba? Napapansin ko po kanina, nung naglalakad po ako simula sa pintuan ng ating simbahan, papunta po dito sa ating altar. Marami na po ang mga taong na nagsisimba na pinipilit ng gisingin ang kanilang mga sarili ngayong ika-6 na araw ng simbang gabi. At ako rin po bilang isang pari, alam po ninyo ang struggle po naming mga pari sa simbang gabi.
kung paano kami gigising ng madaling araw at kung paano kami mapupuyat sa gabi kapag kami ay nanguna sa banal na misa. Kaya po pwede po ba ninyong pakitapik po ng kaunti yung katabi po ninyo? Sabihin niyo po sa kanya, gumising ka na, kakayanin mo pa yan. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa ika-4 na linggo sa panahon ng Adbyento at tayo din naman po ay nasa ika-6 na araw ng ating misa para sa paghahanda natin para sa pagdating ng Panginoon sa misa ng simbang gabi. At narinig po natin mismo ang ating mga pagbasa. Yung unang pagbasa po ay katulad ng pagbasa kahapon from the book of the prophet Isaiah. At di pa man din po, ang ebanghelyo po na narinig po natin ngayon ay bumalik muli patungkol kay Jose sa kanyang buhay, sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pero gayon po man din po sa ating pagninilay sa umagang ito, hayaan po ninyong ituon natin ang ating sarili sa pananampalatayang humihingi ng tanda at pananampalatayang tumatalima. Ulitin ko po muli, ang ating pagninilay ay nakatuon po dito, pananampalatayang humihingi ng tanda at pananampalatayang tumatalima. Sa mga huling araw po ng Adbyento at habang ipinagdiriwang natin ang Misa Aguinaldo, malinaw ang paayaya ng simbahan. Ihanda ang puso upang tanggapin ang Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin. Ngunit, hindi lahat ng paghahanda ay pare-pareho. Sa pagbasa po ngayon, sa unang pagbasa, ibang uri ng pananampalataya ang ipinakita ni Ahaz at ang pananampalatayang ipinakita mismo ni San Jose. At ayan po ninyo ako, dito tayo mag-focus sa dalawang taong ito upang makita natin sa ating mga sarili anong uri ng pananampalataya ang meron tayo. Alam po ninyo, sabi po ni Saint Anselm of Aosta, Fides Quaerens Intellectu. Ang ibig sabihin po nito sa wikang Ingles, faith seeking understanding. Kapag ikaw ay sumusunod sa Diyos, kinakailangan mong habang ikaw ay sumusunod, ikaw mismo ay natututo sa iyong pagsunod. Hindi ka lamang basta sumusunod, kundi ikaw mismo dapat ay natututo sa iyong pananampalataya. At ito po mismo ang panawagan po natin sa ating pagninilay sa umagang ito. Sa pananampalataya ni San Jose, hindi lang siya basta naniwala, kundi siya mismo ay sumunod. Sa bawat isa po sa atin na nandirito, hindi lang sapat na ikaw ay naniniwala sa Diyos. Kinakailangan mong makita sa gawa, sa makita sa iyong pagsunod ang iyong pananampalataya. Alam po ninyo, maraming mga Kristiyano ngayon ang mga naniniwalang may Diyos, pero hindi naman sumusunod sa Diyos. Marami pong mga tao ngayon naniniwalang tunay ang Diyos, pero hindi naman sumusunod sa kaloob ng Diyos sa kanila. At ito po mismo ang magandang bigyan diin natin sa umagang ito. Tayong lahat sa ating pananampalataya, hindi lang tayo basta naniniwala. Tayo mismo ay dapat sumunod mismo sa Diyos. Dalawang bagay lamang po ang gusto ko pong bigyan diin sa umagang ito. Sa unang punto ng pagninilay, ang pananampalataya ni Ahaz, panlabas na kabanalan, ngunit saradong puso. Sa unang pagbasa po, marinig po natin from the book of the prophet Isaiah, inalok ng Diyos si Ahaz ng isang tanda. Ang sabi ng Panginoong Diyos kay Ahaz, humingi ka ng tanda mula sa akin. Ngunit tumanggi si Ahaz. Sa unang tingin, parang maganda ang kanyang sagot. Sabi ni Ahaz, hindi ako hihingi ng tanda, hindi ko tutuksuhin ang Panginoon. Ngunit sa totoo lamang, hindi ito tunay na pananampalataya, kundi takot at kawalan ng tiwala. Ayaw ni Ahaz ng tanda,
sapagkat nakapagdesisyon na siya sa kanyang sarili na umasa sa sariling lakas at sa kapangyarihan ng mga tao, hindi sa Diyos. Ito po yung mga uri ng pananampalataya na marunong magsalita ng relihiyosong wika pero sarado ang kalooban sa Diyos. Takot magtiwala kung may kapalit na sakripisyo. Marahil mga kapatid, nakararanas po kayo ng itong uri ng pananampalataya na kung saan kapag meron ng sakripisyo sa ating buhay, ang dali-dali nating isuko ang pananampalataya. Alam po ninyo, minsan po may mga tao po kung itong uri na nakakasalamuha. Minsan sasabihin po sa akin, Father, ang hirap naman pong sumunod sa Diyos. Nagsisimba naman po ako tuwing araw ng linggo, pero napakahirap sumunod sa Diyos. Father, napakahirap sumunod sa Diyos kasi po napakadaming problema namin sa aming mga buhay. Marahil po ganito rin po minsan ang ating pananampalataya. Pero hindi po dapat ganito mismo ang ating disposisyon. Kapag tayo ay nahihirapan sa buhay, kinakailangan po nating masalimin ang ating pananampalataya. At para upang maunawaan ang kalooban ng Diyos, kinakailangan natin mismo buksan ang ating mga puso sa kalooban ng Diyos para sa atin. Hindi ka lang sumusunod sa Diyos dahil madali. Sumusunod ka sa Diyos kahit mahirap, kahit maraming pagsubok, sapagkat ikaw ay may pananampalatayang sa pamamagitan ng tulong ng Diyos ay kinakaya mong lagpasan ang problema mo sa buhay. Ito po mismo ang pinapalala sa atin ng Diyos. Hindi sapat ang kakayanan ng tao upang pagtiwalaan niya ang kanyang sarili. Kinakailangan magtiwala mismo sa Diyos sapagkat sa pamamagitan ng Diyos, tayo mismo ay natutulungan niya upang malagpasan ang problema sa buhay. Ito po mismo yung uri ng pananampalataya na sinasabi ng Panginoon Kristo sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, na kung saan kapag itinatag mo ang pananampalataya mo sa isang konkretong lupa, sa isang matibay na lupain, kahit anong uri ng delubyo, kahit anumang uri ng bagyo, ikaw mismo ay naniniwala sa kakayanan ng Diyos sa iyong buhay. Kaya po ang tanda na binibigay pa rin sa atin ng Diyos na kahit na si Ahaz ay hindi naging tapat sa Diyos, ang Diyos pa rin mismo ay nagiging tapat sa Kanya. Kahit sa buhay mismo ni Ahaz na hindi nagtitiwala sa Diyos, ang Diyos pa rin mismo ay binigyan pa rin siya ng pagkakataon upang sumunod, upang ganapin ang Kanyang katapatan. Sa ikalawang punto po ng pag-inilay natin sa umagang ito, tayo mismo ay pinapalalahanan ng katulad ng pananampalataya ni Jose. Tahimik na pagtitiwala at ganap na pagsunod. Sa Ebanghelyo po, iba ang larawan ni San Jose. Hindi siya humingi ng tanda, hindi siya nagsalita, hindi siya nagtanong, ngunit nang magsalita ang Diyos sa pamamagitan ng panaginip, si Jose ay tumalima agad. Si Jose ay sumunod agad. Si Jose ay nananatiling nagtitiwala sa Diyos. Pagkagising mismo ni Jose, ano po ba ang kanyang ginawa? Mismo, nung ang anghel ng Panginoon ay nakipag-usap sa kanya, ito mismo ay ang kanyang pinakita. Ito mismo ay isang uri ng pananampalataya na hindi naghahanap ng garantiya, hindi humihingi ng malinaw na plano, kundi buong loob na nagtitiwala kahit hindi sigurado ang nangyayari. At ito rin po minsan tayo sa buhay natin. Minsan, marami tayong karanasan sa buhay na hindi natin lubos na munawaan. Minsan, sa dinami-dami ng ating naranasan sa buhay, hindi natin alam kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito sa ating mga buhay. Pero minsan sa ating pananampalataya, tayo mismo ay pinapalalahanan na kapag ang Diyos ay kumilos, ito mismo ay kanyang
pagkilos na may pagtulong sa isang tao. Kapag mismo tayo ay may pananampalatayang hindi naghahangad ng garantiya ng pruweba, mismo katulad ni San Jose, ang Diyos mismo ay may pinaplanong maganda para sa bawat isa sa atin. Kaya po sa buhay po natin mga kapatid, kapag tayo mismo ay sumusunod sa Diyos, minsan magtiwala ka lamang sa kakayanan ng Diyos at ito mismo ay may pagpapalang mga mangyayari sa ating mga buhay. Minsan, hindi mo kinakailangang questionin ang Diyos kung bakit ba nangyayari ang mga bagay na ito, kundi ang kinakailangan mo lamang ay tumalima ang sumunod sa gagawin ng Diyos sa iyong mga buhay. Alam po ninyo, ako po dati sa seminaryo, tanda ko po noon when I was back then in the 3rd year in my theology studies. Natatandaan ko po noon, marami sa aking mga klase ang napapalabas sa seminaryo dahil hindi sila nakakagawa ng mga bagay na hindi pangpari. At natandaan ko po sa aking mga panalangin noon, sabi ko po sa Panginoon, Lord, kung kayo po mismo ay may plano na gawin akong pari, ako mismo ay magtitiwala sa iyo. Sabi ko po sa Kanya, Lord, you know my imperfections, you know my weaknesses, you know how sinful I am, and yet here I am submitting myself to your will. At minsan po sa ating mga buhay, ito po mismo ang magandang ipanalangin natin sa Diyos. Panginoong Diyos, alam po ninyo kung ano ang hangarin ko sa aking buhay. Pero katulad ng pananampalataya ni San Jose, mananatili akong sumusunod sa iyo kahit hindi ko minsan lubusang maunawaan ang mga pangyayari sa aking mga buhay. Mga kapatid, ito lamang po ang gusto kong iwan sa inyo sa ating pagninilay sa umagang ito. Ang pagsunod mismo, ang pananampalatayang humihingi ng tanda at pananampalatayang tumatalima. Dalawang pananampalataya ang ating nakita. Una, ang pananampalataya ni Ahaz. Palabas na kabanalan, ngunit sarado ang puso. Ikalawang punto ng pagninilay naman, ang pananampalataya ni Jose. Tahimik na pagtitiwala at ganap na pagsunod. Mga kapatid, ngayon pong nalalapit na ang Pasko, hindi naghahanap ang Diyos ng perpektong tao. Naghahanap siya ng pusong handang magtiwala. Sa patatapos po ng aking humilya sa umagang ito, gusto ko sana mag-iwan po muli ng katanungan sa inyo. Kayo po ba ay nagtitiwala sa Diyos sa inyong mga buhay? Magsitayo tayo. Ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Humilingin tayo sa Diyos Ama ng kalayaan mula sa kasalanan at kasamaan sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang ating tunay na kalayaan. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. O Diyos, halina at kami palayain. Diyos naming mapagmahal, taglayin nawa namin iyong simbahan, ang kabutihan at katotohanan, habang aming pinatotohanan
ang pagkakatawang tao ng iyong anak. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Diyos naming mapagmahal, dalhin nawa ng mga nagtatrabaho sa aming pamahalaan si Kristo sa kanilang matapat na paglilingkod at pagpapatupad ng saligang batas. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Diyos naming mapagmahal, isaloob at ibahagi nawa naming mga natitipon ngayon kay Kristo ang aming pakikibaka bilang Kristiyano sa makabagong panahon. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Diyos naming mapagmahal, patuloyin mo sa iyong walang hanggang paghahari silang mga tinawag mo mula sa buhay na ito. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Diyos naming Ama, halina't kami ay palayain. Makita nawa namin ang iyong anak bilang tanging daan tungo sa iyong pag-aari. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manatili pong nakatayo para sa pag-aalay. Magsiupo tayo. Magstayo tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang
banal. Ama naming lumikha, ang mga alay namin nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na Birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsinuhod tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal na mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinitiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, nayahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo tayo. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Katiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon na aming Papa at Papa Virgilio na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagkitapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, lalo-lalo na si San Bartolome, at ang lahat ng mga banal na nabuhay ito sa daigdig ng kalugulugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin pupupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na manakagay na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami adyas sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, naliyos sa lahat ng kapahabakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkatawang tao na iyong anak. Ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo tayo para silang paalala. Tayo po ay magkakaroon ng second collection at ito ay para sa RNF Audio Sound System. Mayroon po tayo pinamimigay na sobre alay sa Pasko. Maaari ninyo itong ihulog sa buslo o ibigay sa opisina ng ating parokya. Mayroon po tayong parol para kay San Bartolome na may temang Jesus, liwanag na nagbibigay buhay, pag-asa ng mundo. Sa mga nagnanais mag-sponsor ng parol, makipag-ugnayan lamang sa parish office o sa labas ng simbahan. Ang Ministry on Youth Affairs ng San Bartolome Parish ay magkakaroon ng ika-30 Paskong Paslit sa darating na December 22, 2025 na may temang 3 dekadang pagbibigayan, kwento ng pag-ibig sa bawat kabataan. Dahil po dito, kami po ay humihingi ng tulong tulad ng grocery bags, laruan, loot bags. Para sa inyong mga tulong donasyon, maaari po kayong pumunta sa may booth sa may harap ng pintuan ng simbahan. Maraming salamat po sa mga nag-alay para sa ating pamaskong handog. Bukas, sa 7th araw ng ating simbang gabi, ang atin pong iaalay bilang ating pamaskong handog ay Nestle Cream. Para sa iba pang mga detalye, magsadya lamang sa opisina ng ating parokya o bisitahin ang Facebook page, Apostol San Bartolome de Malabon. Maraming salamat po. Magsitayo po tayo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa banal na Eucharistia. Bukas po ay makita-kita muli po tayo para sa ika-7 araw ng simbang gabi. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko po ninyo yung mga ulo para sa pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay nagatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Pususin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa itong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng butihin, mapagmahal na Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo taglay ang kapayapaan upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.